Genesis chapter 11 verses 1 to 32. I am reading from Ang Bible Pinoy version. Okay? Verse 1. Noong time na yon, iisa ang language ng mga tao at pare-pareho lang ang mga salitang ginagamit sa buong mundo. Verse 2. Habang palipat-lipat ng tirahan ang mga tao sa east, nakarating sila sa isang patag na lugar sa Babylonia at doon na sila tumira. Verse 3. Sinabi nila sa isa't isa, tara, gumawa tayo ng mga bricks at lutuin nating maigi para tumibay. Bricks ang ginamit nila, imbis na bato at alkitran ang pinangsisiminto nila. Verse 4, sabi nila, tara na, gumawa tayo ng city na may tore na aabot sa langit para sumikat tayo at di tayo magkawatak-watak dito sa mundo. Verse 5, bumaba si Lord para tingnan ang city at ang tore na tinayo ng mga tao. Verse 6, at sinabi ni Lord, nagkakaisa sila ngayon at iisa ang language nila. Umpisa pa lang yan nang pwede nilang gawin. Sa susunod, magagawa na nila kung anong maisipan nila. Verse 7, bumaba tayo at guluhin natin ang language nila para di sila magkaintindihan. Verse 8, so, kinalat sila ni Lord sa buong mundo at nahinto ang pagtayo nila ng city. Verse 9, tinawag na Babel ang city kasi doon ginulo ni Lord ang language ng lahat ng tao at mula doon napunta na sila sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Verse 10, ito ang lahi na nanggaling kay Shem. Noong 100 years old na si Shem, 2 taon after ng baha, naging anak niya si Arphaxad. Verse 11, tapos nabuhay pa siya ng 500 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Verse 12, noong 35 years old na si Arphaxad, naging anak niya si Shelah. Verse 13, tapos nabuhay pa siya ng 400 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Verse 14, noong 30 years old na si Shelah, naging anak niya si Eber. Verse 15, tapos nabuhay pa siya ng 403 years at nagkaroon ng ibang pang mga anak. Verse 16, noong 34 years old na si Eber, naging anak niya si Peleg. Verse 17, tapos nabuhay pa siya ng 430 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Verse 18, noong 30 years old na si Peleg, naging anak niya si Rio. Verse 19, tapos nabuhay pa siya ng 209 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Verse 20, noong 32 years old na si Rio, naging anak niya si Rog. Verse 21, tapos nabuhay pa siya ng 207 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Verse 22, noong 30 years old na si Rog, naging anak niya si Nahor. Verse 23, tapos nabuhay pa siya ng 200 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Verse 24, noong 29 years old na si Nahor, naging anak niya si Terah. Verse 25, tapos nabuhay pa siya ng 119 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Verse 26, noong 70 years old na si Terah, naging anak niya sina Abraham, Nahor at Haran. Verse 27, ito ang lahi ni Terah na tatay ni Abram, Nahor at Haran. Si Haran ang tatay ni Lot. Verse 28, na unang namatay si Haran kaysa sa tatay niya. Namatay siya sa lugar kung saan siya ipinanganak, doon sa Ur sa Babylonia. Verse 29, naging asawa ni Abram si Sarai at napangasawa ni Nahor si Milka na anak ni Haran. Anak din ni Haran si Iska. Verse 30, baog si Sarai kaya hindi siya magkaanak. Verse 31, sinama ni Terah ang anak niyang si Abraham, ang apo niyang si Lot na anak ni Haran at ang manugang niyang si Sarai na asawa ni Abraham na magkasama silang umalis sa city ng Or sa Babylonia para pumunta sa Kanaan. Nakarating sila hanggang sa Haran, tapos doon na sila tumira. Verse 32, doon na rin namatay si Terah sa edad na 205. By the way, I am reading from Genesis chapter 11 verses 1 to 32 from Ang Bible Pinoy version. Ang Bible Pinoy version.